Chong. Ayan, mag-fishing na naman tayo guys. Mga nakarang upload natin ay nag-subid tayo. Nahuli tayo ng rainbow runner. Kaso wala na yung pahuli dito sa amin. Kaya balik na naman tayo sa ating spear fishing. So ito, afternoon dive tayo ngayon guys. What? At nandito tayo sa lumang spot natin na malakas yung agos. So dyan tayo magda-dive sa gilid ng agos kung saan nakakubli. Medyo hindi tayo matamaan ng agos sa bandang gilid yan. So dyan tayo mag-ambush. Yung gitna niyan, malakas na yung agos yan. So dito lang tayo sa gilid-gilid. At baka maka-timing na naman tayo na may tribali. So sana may mamaw ngayon na magpakita sa atin. Na-miss ko na yung mga mamsa. So tara na. At maiksi lang yung oras natin dahil habang tumatagal mas lalakas tong agos na to. Kaya diretso na kagad tayo. Yan pa rin yung gamit natin. Spear gun natin ni DIY. So ayan. So tara na guys. Let's go. Alright mga parechong, ayan, welcome back po muli guys sa ating panibagong spear fishing. So ayan nawala na guys yung pasibad sa ating subid-subid. Kaya eto, balik na naman tayo sa ating pamamana. At eto, solo dive pa rin tayo guys dito sa lumang spot natin kung saan naglalakasan yung agos dito. Stretching lang muna tayo dito guys sa may ibabaw ng ledge. Bali dito lang muna tayo mag-aabang ng isda na pwede nating mapana sa araw na to. At since napakatagal na kasi nating hindi nakapag-dive, kaya hindi muna tayo sisisid ng malalim dahil delikado at baka mabigla tayo sa pressure ng lalim ng dagat. At eto nga, may nakita ako dito, grupo ng mga good sizes na ilak. Halos taga isang kamay na po ang lapad dito. At balak ko sana manghuli dito at pangdaing natin, pero ito yung nangyari dito. Nakadalawang beses na rin tayo dito nag-attempt na mag-hunt ng mga good sizes na ilak para pangdaing natin guys, pero ito yung nangyari, hindi na naman tayo nakapana dito sa sobrang likot ng isda. Kaya pagkatapos nito ay nag-dive ako guys dun sa may baba. Kaya lang hindi ko na ginamit yung camera dito, gawa ng malakas talaga yung agos at delikado yung camera natin at baka malaglag at matangay sa agos at mahirapan na tayong mag-recover nito. Kaya iniwan ko na lang sa bangka para hindi mawala yung camera natin. Wow. Eba pare Chong. Grabe, napakalakas na po ng agos na yan. Ayan o. Para nag-ilog. Hindi na tayo nakapag-video si Laleb. Gawa ng malakas talaga yung agos. Dito kasi tayo nagda-dive sa baba. Diyan. So may agos na yan. Kaya yung camera iniwan ko na lang. Baka kasi kapag natanggal sa ulo natin yung strap nito, baka walaglag. Madala ng agos. Mas mahirapan tayong mag-recover ng camera natin. Kaya iniwan ko na lang yung camera dito sa bangka. So ito lang yung nahuli ko dito. Naka-4 na piraso tayo, 3 ilak at meron tayong iyang moray eel na yan. Ayan o, pang-adobo natin mamaya. 3 ilak. Napakalakas talaga ng agos. Yan o, parang baha. Diyan tayo nagda-dive sa baba. Hindi ko na sinuot yung camera, pahirapan kasi. Sulipat tayo ng ibang spot. Maaga pa, ayan o, may araw pa naman. Lipat tayo doon sa kabila. Walang GT nagpakita dito. Kaya try natin doon sa kabilang spot. Yan o, nagbutas na yung agos. What? Napakalakas talaga yung bangka natin. So lipat na tayo guys. Malakas yung agos na dito. At pagtawid ko naman guys doon sa kabilang spot, ito yung agos na dinaanan ko. Napakalakas talaga, parang tubig baha, kaya delikado mag-spear fishing dito kapag hindi mo kabisado yung lugar. Itong spot na to guys, malapit lang to sa amin. Ito rin yung spot na palagi ko nung nahuhulihan ng mga GT dati. Kaya ito, binalik-balikan ko lang talaga kung saan ako nakakahuli ng mga isda.
At ito yung ating naging unang pagsisi dito guys. Dito tayo sa may baba ng ledge, nag-aabang ng mga isda na pwedeng mapana natin. At ayan na, while preparing, ayan, nag-ipon muna tayo ng maraming hangin bago tayo nagsisi dito. Kung pansin nyo guys, yung direction ng mga damong dagat ay inaanod papunta dun sa kanang bahagi natin. Ito yung isa sa indikasyon na may agos yung area. At kung wala namang agos kasi dito, ay tsak na matumal yung isda na pwedeng mapana natin. At eto nga, nandito yung grupo ng mga ila, kaya hindi tayo nabigo sa pagdive dito. Kaya lang napakalakas ng agos. At eto, dalawang kamay na yung ginamit ko para mapigilan natin yung paggalaw ng spiga natin sa agos. Buti na lang guys, tinamaan natin ng ilak na to. Good size na rin po ang isang to. Ito po ay umabot ng 2 kilo at 300 grams. Kaya goods na rin sa timbang isda na to. Hindi ko na binigyan ng line ng isda dito guys kasi may agos dun sa may baba. Kaya baka masabit lang yung line natin. Mas mahirapan tayo mag-retrieve ng nahuli nating isda. Kaya ito, pinigilan ko na lang. Since kaya din naman nating pigilan yung isda kasi hindi naman ganun kalakihan ang ilak na to. Saktong sakto lang ang size nito na umabot ng 2 kilo at 300 grams. Pahabol pa guys. Kala ko hindi matatabaan. Ang dami ilak. Napakalakas na agos. Yung agos oh. Punta doon. Buti na lang, isa pa tayo. Magdagdag sa huli natin kanina. Yan. Pahabol yung pagkatira natin. Buti na nakatagos pa itong sima natin. Good size. 2 kilo. Taba. Pagkatapos ko naman guys ma-secure yung isda natin na ilak, ay binalikan ko yung area kanina kung saan ako nag-ambush at nag-aabang ng ilak. At eto yung bumungad sa atin dito guys, yung pagkapwesto natin. May nagpakita sa ating malaking Maori sea perch or yung kanlay kung tawagin sa ibang lugar. Nasa baba lang, ayaw po talaga lumapit sa atin. Sayang, malaki na sana ang isang to. Estimate ko dito nasa mga 5 kilo na. Kaya nag-decide ako dito na umahon na lang kasi paubos na yung hangin natin at ayaw talagang lumapit ng isda. At yung pagkaahon ko naman dito guys, may napansin ako, isang GT na papalapit pala sana sa atin. Kaya lang hindi ito tumuloy dahil napansin tayo na hinahunt natin yung mamsa dito. Kaya move on na lang tayo at libat tayo ng ibang pwesto. Napakalabo dito guys. Dito nagmumula yung dagat pupunta dito palabas. Yung mga putik galing doon sa Bakawan, dito na pupunta kaya malabo. Ito yung paborito ng mga pamsa dito, yung malabo. Dito naman sa dive na to guys, hindi po tayo nagkamali dito. May mamsa po na nagpakita at lumapit sa atin. Kaya lang yung setup ng camera natin ay hindi ko napansin na masyadong nakadungaw lang. Kaya hindi nakuhanan yung pagkatira natin sa isda. Hindi natin nabidyohan yung paglapit nito. Kaya sayang. Pero ayos lang. Importante na nahuli natin yung mamsa dito. Good size na rin ang isang to. Umabot po ito ng 4.7 kilos. Kaya ayos na rin, kwartang linaw sa isda na to. Ito yung mamsa dito dumaan.
pagkadapa natin. Doon dumaan yung pamisa. Okay. Good size. Bali 5 kilo. Timing. Ayan guys, oh. Sa wakas, nakahuli ulit tayo ng mamasa dito. Good size, bali 5 kilo. Or 4 na kilo siguro. Medyo bigat din. So dahil pa tayo guys, habang malabo yung visibility dito, baka may kasama pa itong mamasa. Siguradong gutom ito, naghahanap ito ng mga bait fish. Thank you. At dahil minsan lang tayo makahuli nito guys, kaya eto selfie muna tayo sa mamsa natin na nahuli sa araw na to. Good size, 4 na kilo at 700 grams, kaya quality. At pagkatapos ko naman guys ma-secure yung mamsa natin, nag-dive ulit ako. Pagkatapos kong maka-recover at makapagpahinga ng ilang minuto, binalikan ko yung spot kanina kung saan ako nagda-dive. At eto, napakarami po ng damong dagat na inaanod ng current papunta dito sa may mababaw. At abang-abang muna tayo dito at baka may mamsa ulit na magpakita sa atin. Kaya lang mukhang wala namang isda na nagpakita sa atin, kaya umahon na lang muna ako dito at nag-ipon ng maraming hangin para sa susunod na pagsisid natin. At dito naman guys sa dive na to, same spot pa rin ako kung saan ako nakapana kanina ng mamsa. Bali nag-dive lang tayo papunta doon sa may baba at doon naman tayo nag-aabang ng isda na pwede nating mapana dito. At may nakita kasi ako kanina guys na grupo ng mga ilak na nasa baba lang natin, kaya ito yung target naman natin ngayon guys na balak natin hulihin pangdagdag sa mga nahuli nating isda sa araw na to. May malaking ilak sana guys na nagpakita sa atin. Sugatan po itong ilak na to, kaya lang medyo out of range, kaya hindi ko na lang pinilit kasi hindi naman natin to matatamaan. At buti na lang mayroon itong kasunod at ito yung tinamaan natin. Napakaganda po ng pagkatira natin dito guys, tinamaan natin sa utak yung isda, kaya tulog ka agad yung ilak dito. Malaki-laki na rin ang ilak na to guys. Ito po ay nagtimbang ng 1 kilo at 300 grams, kaya panalo. At may pandagdag tayo sa huli natin, isdang ilak, or ang tawag sa amin ito ay lupak. Ang ganda patama guys. Tulog agad yung isda. Guys, fine shot natin ay na-head shot na pala natin. Yan o. Malaki sana yung isa kaso ayaw lumapit. Pero tulog agad yung isda. Ganda patama. Padadag sa huli. Pagkatapos ko naman guys ma-secure yung panghuli nating ilak ay nag-dive pa naman ako. Binalikan ko yung area kanina kung saan ako nakahuli ng malaking ilak, kaya lang wala na pong nagpakita dito. Kaya pagkatapos nito guys, ako ay umahon na at umuwi na dahil habang tumatagal ay padilim na po sa ilalim, kaya nag-decide ako na umuwi na at magbenta pa ng mga isda na nahuli natin sa araw na to. Ayan guys, so shout out muna tayo. Unang-una kay Ma'am Rosana Villahermosa from Davao City, at kay Sir Romel Navarrete from Barangay Kanchasay, and Tufal family, and Gonzales family, Vicena family, kay Sir Juniel Goreng, kay Makoy Bibereno, kay FG Conar, kay Auntie May Kaluspi Bagasbas, at kay Marbas GM, kay Bro Craig Acusar, at syempre shout out din natin si Kuya Nor TV, kay Linon's Fishing Adventures, kay Pen Expert, si Adventures PH, kay Sundalong Spero,
Rinan Fishing Adventure, kay Joseph Agdon at kay Arbook TV. Maraming salamat po. Uwi na. Hapon na guys. Yan. Mababa na yung araw. Uwi na tayo dahil nagbenta pa tayo ng isda. Ito lang yung mga dali natin oh. Tatlong ilak kanina sa unang spot natin. Yan. Ito naman yung sa ngayon. Dito sa spot na to. Maldo. Thank you Lord sa biyaya. Napakarami na ito guys. Pinsan lang ako makahuli nito. Thank you Lord sa magandang blessing ito. So sa susunod ulit at try natin mag-dive dito next na episode natin. So ito lang muna sa ngayon. Naka 5 ilak tayo, isang mamsa. Good size na rin oh, bataba. Nasa mga 4 na kilo. Ito ilak natin, lagpas to 1 kilo. Mga 2 kilo na to. Pati yung isa oh, ayan oh. Uwi na. At ikiluhin natin. Ito may pang adobo pa tayo guys. Pang adobo. Uwi at time. Pagkarating ko naman sa isla guys ay sinalubong kaagad tayo ng mga suki nating buyer natin na namimili ng mga pang-ulam-ulam nila. At eto, ginabi na tayo dito guys. Bali yung mamsa natin ay sinapchap natin dahil may bumili dito. At yung mga ilak naman natin ay pinagparte-parte. Merong pong bumili, mga kapitbahay namin. Bali yung kabuuang timbang po nito ay umabot po ng 11 kilos. Bali yung ilak natin na 5 piraso ay umabot po ng mahigit na 6 na kilo. At yung ating mamsa naman ay 4.7, kaya nagtotal ito ng 11 kilos. At yung kinita natin dito ay umabot ng 2,000. Kaya goods na rin sa halos 3 oras lang natin na pagdadive sa dagat. Kaya ayun, panalo sa araw na to. So hanggang dito lang yung muna yung video natin guys. Kita-kits po sa ating next na episode. And see you soon po. Sa mga nais pong magpa-shoutout, comment na po kayo sa comment section po natin. Thank you.